At sana po, gawin siya at gawin sa susunod. Bilangan po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, bakit mukhang malungkot kayo? Ayan, bakit mukhang malungkot kayo? So, mayroon akong inihandang energizer upang maging masaya-saya naman tayong lahat. So, ang gagawin nila ay susundan nila kung ano yung nasa picture. Kunwari, eyes, gano'n. Ayan, kumakain na kayo po. Kailan mayroon ba lumiban sa ating klase? Mayroon po, Guro. So, ayan. So, bago tayo magsimula ay mayroon akong inihandang aktibidad na tatawaging TikTok tanong. So, maaari mo ba makibasa ang panuto? Siren? Bago makapagsulat ng X o O, kailangan sagutin muna ng grupo ang tanong na ibibigay ng guro. Kung tamang sagot, may lalagay lang ng simbolo sa napiling sagot. Kung mali ang sagot o hindi makasagot, mapupunta ang magkakaroon sa kabilang grupo. Panalo ang grupo unang nakabuo ng 3 magkakasunod na simbolo, pahalang, patayo o pakilis. Kung tabla, ibibigay ang guro ng final question sa sagutin ng parehong grupo. Ang unang makasagot ng tama ay siyang tatanghaling panalo. Ayan. So, sino ang may gusto dito sa simbolo ng aeroplano at dito sa simbolo airplane? Okay, sige. So, dito ang airplane at dito ang ulan. Simulan ang laro ay maaari mo ba makibasa ang alinuntun dito sa kanan? Simulan sa mga pagkakaguro, itaas ang kamay ng mga susunod, gamit ang mga galaw ng pananalita, hindi sinapaligid ang mga maayos, pero sinagamit ang simulan. Ayan, so bago tayo magsimula, ay maaari bang pakibasa ang unang tanong? Trisha? Bakit mahalaga ang pag-aaral ang kahulugan sa mga salita? Ayan, so sa yung pagsabi mo ng tatlo ay maaari kayong sumigaw, kundi paunahan kayo. 1, 2, 3.
po natin kasalungan, ito po yung magkaiba po ng Universal Illness Art Anthony. Samantala kapag sabi natin, magkasintay na ito yung natawag natin si Tim. Halimbawa po sa kasalungan, maliit malaki, samantala sa kasintahulugan po, mataas matalo po. Ayan, tama. At ang susunod naman ay isa, dalawa, tatlo. Dito ang nauna. Pakibasa din siya. Ke. Ke. Ano ang sagot? Ke. So, dito po sa operation value, yung kahulugan po ay nakabatay po sa pananalisik na sinasagawa, samantalang dito sa conceptual po ay hako sa dictionary na kung saan ay yung mga kahulugan po ay nagmula sa dictionary. Tama. Mayroon kayong isang puntos. Ayan, ito ang inyong simbolo at maaari na ang ilagay sa harap. Dito, okay lang. Ayan, so bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay mayroon ulit akong inihandang aktibidad na tatawagin Isalin Mo Ako. At ang panuto ay pakibasa ating sinig. Simula ng lalong mahali ng klase sa lalong ang iyong group at ang dapat. Bawat group ay may nakatagal ng kulay na kanilang hahanapin sa mga nakatalito na cards na nakalagay sa mesa. Kapag nagbigay ng senyas ng ulo, magpapaunahan ng mga dalawang grupo na mag-click ng card at mag-click ng card na tutungo sa kanilang kulay sa loob ng 45 seconds. Ang grupo unang mag-click ng mas maraming tamang kulay ay ligtas at hindi sasagot. Samantalang ang grupo ng huli ay siya sasagot sa tanong o gagawa ng handang gawain. Ayan, handa na ba kayo? Oo! Mukhang malungkot kayo. Handa na ba kayo? Oo! Ayan, so dapat mayroong isang representative na magbabalik na dito at siya yung magpapaunahan sila. So, sino ang representative dito? Yes! Dito ay Risha! Dahil birthday na ngayon, si Risha ang mag-receive. So, meron akong inihandang timer dito. Kapag natapos na yung timer at kung sino yung unang makakapag-flip ng mas madaming kulay, sila yung mananalo. Ikaw na. Oo, flip lang. Hindi na? Oo. Tapos kung sino yung paunahan niya. Yellow ka dyan. Dapat i-flip mo din ito. Oo. I-flip mo din ito. Magpapaunahan kayo. Ready na? Isa, dalawa, tatlo. Sila kayo. Sila
Para hindi kayo magulo. Ready na? Ready na? Bakit nagawa ka na kayo dito? Inaagaw ka ba? Ano sa langit, Huwag magalit. Ayan! Panig ko kayo ng Pilipinas sa ating talakayan. So, maaari ba kulaan ito? Patricia? Ayan, tama. Ang interlingual ay ito yung nagsasalita sa ibang lengguwahe. Makibasa ang nasa... Okay, Kayla. Maglilipat-liwa sa pinaka-natural na paraan ng pagpipika ayon kay Juan. Ayan, so sinasabi ni Buban na ang paglilipat-liwa daw ay ito yung ang pagsasaling sa orihinal at natural na paraan upang mas mabilis maintindihan ng mga estudyante. At ang susunod naman ay salita mo ba sasaling mula sa Javanese? So, City Bird, ano ba ang Javanese? Ano ba ang Javanese? May idea ka ba? Ayan, so ang Javanese ay isa sa wika nila sa Indonesia na nangangahulugang shift, transfer, at change. At pakibasa ang susunod ni Gilly. Ito ay muling pagkikala ng travel sa source language patungo sa target language. Ayan, so sinasabi dito na ang source language, ito yung pinagmumula ng salita at isasalin ito sa target language. At ito yung process na nakagawa na sila na isasalin. At ang susunod, maaari bang pakibasa? Melody? Ay, question the two-friend words. When you think, walang eksaktong katumbas ng bawat salita sa ibang lingua. Ayan, sinasabi ni Schopenhauer na ang wika daw ay walang eksaktong katumbas dahil kapag nagsasaling ka ay maaari nito mabago ang anyo at yung mga katumbas nito. So sa pamamagitan nun ay nag-iiba yung ibig sabihin ng mga salita. 5 kahalagahan ng pagsasalin. Una, nagpapalaganap na ipapasa ang informasyon at kaalaman mula sa isang wika patungo sa iba. So dito ay napakahalaga na pagsasalin dahil ang pagsasalin ay nagiging daan upang maging mas naintindihan natin ang ibang lengguwahe kagaya ng English. Diba kapag nagsasalita ay hindi kasi lahat tayo ay naiintindihan ng ibang lengguwahe na English. Kaya sa pamamagitan nun ay sa pamamagitan ng pagsasalin ay mabilis natin maunawaan ang mga bagay-bagay. Halimbawa, mga aklat sa agha, medisina at kasaysayan na galing nasa Ingles o iba pang wika ay sasali sa Pilipino at mas nauunawaan ng nakararami. So yun nga yung sinasabi ko kanina. At pangalawa, maaari bang pakibasa? Ati Raisa. Nagpapayaman sa wika. Sa pagsasaling nagdadagdagan ng vocabulary at gumalaw at kalahan sa wika
mga pagkaunawaan yung mga gumagamit ng lengguwahe sa pamamagitan ng pagsasali nila sa salita. Ayan, mahusay. So, tama nga ang sinabi ni Laika dahil dito ay mas mabilis na yung nagkakaunawaan. At ang pang-apat ay maaari bang pakibasa at paki-explain din. Mahalaga sa edukasyon na tungkol sa pag-unlad. Ang site ay mahalaga dahil nagiging tulay ito sa mas madaling pag-unawa ng mga estudyante at nakakatulong sa paggamit ng batas, teknolohiya at informasyon sa wikang angkop para sa pambansang kaunlaran. Dito po sinasabi na mahalaga daw po na matutunan ang mga estudyante, hindi lang ng estudyante, bagkus ng lahat ng mamamayan ang kahalagahan ng pagsasalin interlingual sapagkat ito ay nakakatulong din sa pag-unlad ng ating bansa. Tama. So, napakalaking tulong talaga ng pagsasalin. At ang panglima naman ay maaari bang pakibasa at paki-explain. Pagpapalalim ng pag-unawa. Sa pagsasalin, hindi lamang basta inaakong pagbigay na akong dinangdiwa, layunin at damdamin ng orihinal na teksto. Kaya tumatalab ito sa mambabasa. So, sa nagpapalalim ng pag-unawa, ito naman yung parang so, alam natin yung mga kumbaga sa original na teksto, dapat alam natin or nauunawaan natin yung mga binabasa natin para mas Ayan. So, ang pagsasayaw daw ay nagpapalalim ng pag-unawa. Dahil sa pagsasayaw ay hindi lang basta inaangkop ang wika, inaangkop din ang diwa, layunin at damdamin sa original na teksto. So, hindi nga, sinabi ko nga na
pagsasalin sa loob ng parehong wika. Ibig sabihin po maniwala po sa Filipino. Yung salita po na Filipino, i-translate po lang din po siya sa Filipino. Yan, tama. So, ang intralingual, ito yung pagsasalin sa loob ng isang wika. At meron tayo dito ang halimbawa na lumang Tagalog, yung mga bagong Tagalog. Ang lumang Tagalog na feeling. Ano ang ibig sabihin sa Filipino kapag feeling? From the word feeling. Sa pili, ito yung pagpili na kasama or pagpili or choose, di ba? Tapos sa kasama naman from the word sama. Sama, ano ang meaning ng sama? Sama, yung pagpili din, di ba? Paghanap ng kapanero or pag-choose, kaya naging kasama. Work together. Ayan, so may natutunan ba kayo? Oo. So may gusto mo bang mag-translate or magbigay ng kanilang idea about sa lumang Tagalog, lumang kabagong Tagalog? Gusto mo, JL? Yan po sa lumang Tagalog, ang kadalasan ginagawa nila sa limit, samantala po sa makabagong Tagalog ay upuan po po. Tama! Ayan, so may naintindihan ba kayo? May naintindihan ba kayo? Bakit parang malungkot kayo? May naintindihan kayo? Ayan, so tayo ngayon ay susubukin natin kung talaga bang may natutunan kayo. Pero bago yun, ano ulit ang interlingual? Sino ang gusto ang sumagot? Ano ulit ang interlingual? Melody? Pagsasalin ng mensahe sa ibang wika o translation proper. Ayan. So, ano ulit ang limang bahagi ng pagsasalin? Jenny? So, lima. So, yung limang bahagi or kahalagahan ng pagsasalin ay nagpapalaga na. Pangalawa, nagpapayaman sa mga. Pangatlo, nag-uumpisa sa kultura. Pang-apat, mahalaga sa edukasyon at pambansang pangkataan. At yung panglimang nagpapalalim ng pag-unawa. Tama. So, talaga nga namang nakinig ka. At, ayan. Ano ulit? Ano naman ang intralingual? Sino ang gusto? Cyril? Yung po yung isang salita ay i-translate or sa ibang wika. Sa loob ng isang wika. Tama. Ang intralingual ay pagsasali sa loob ng isang wika. Ayan, so, mayroon akong inihandang aktibidad upang malaman kung mayroon ba talaga kayong natutunan. Nandito ang sabay o sabilan. Maaari mo bang pakibasa ang panuto? Trisha. Sumunod ang buro ng pangalan nila. Ang pagtutunod ay sasagot sa nakahandang multiple choice na tanong. Kapag tama ang sagot, makakakuha siya ng natimpala o susunod kapag mali, ipapasa ang pagkakataon sa susunod na manunood. Ayan, so, handa na ba kayo? Sigurado kayo? So, sino ang number 20? Jenny, ito ang iyong tanong. Ano ang mahulugan ng interlingual na pagsasalin? Tipo ko, paglilipat ang mensahe mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Tignan natin. Tama! Ito ay paglilipat ng mensahe mula sa isang wika patungo sa ibang wika. At ang susunod naman ay 9. Sino ang number 9? Margie? Wala si Margie. Umili, ma'am. Ang susunod ay 25. Sino ang 25? Laila. Ano ang kahulugan ng intralingual na pagsasalin? Ang suwit ko po. Magkakaliwanag ng way. Tignan natin. Tama! Sabi, nanggamit pa rin sa parehong wika. Ang susunod naman ay number 13.
Studies sa Filipino or interlingual, human rights must be protected at all times. A. Ang karapatan ng matao ay dapat ipagtanggol sa lahat. B. Ang tao ay dapat palaging masaya. C. Ang karapatan ay dapat magmahal sa lahat. D. Ang batas ay dapat tuwid sa lahat ng oras. Ano, A. Buboro. Ayan, tama. Okay, so bago tayo mag-quiz ay mayroon akong ulit na inihandang aktibidad na masusukat kung talaga bang kayo ay nakinig. So ito ay ang salin sa Robin. So, pumunod ako ulit at malalaman ko ba kung talagang nakinig kayo. Ito ang katanungan. Pakibasa, Angeline. Ano ang natutuhan mo sa interlingual at paano mo masasabi ito sa buhay? Ayan, number 15. Sino ang number 15? Ako. Awan. So, ang natutuhan ko sa interlingual sa buhay ay pagsasalin na nakuha lamang po kapag ganun ay mas may hindihan ng mga mag-aaral. May ano mo siya nagagamit sa everyday life? Kaya mo yan. Hindi ba kapag everyday, kapag di ba, Like po yung pakipag-usap po. tama! Sa napakalaking tulong din sa asawa. At ang susunod ay number 11. Jenny C. Ganyan din. Same question din. So, ang natutunan ko sa interlingual, ang natutunan ko sa aral dito ay yung pagsasalin ko ng mga wika sa ibang wika. So, paano nga ba mai-relate ko sa buhay ko? So, mai-relate ko ba ito sa buhay ko? Dahil nga po sabi ni Apple, sa pakikipag-usap. Kasi kapag nakikipag-usap tayo, kapag yung mga salita ko kasi ay yung may mga iba't ibang kahulugan sa Tama! So, nagagamit na lang po sa everyday life na. At ang susunod ay 22. Sino ang number 22? Angeline! So, di ba rin ako yung nag-iwan nila yung mga salita na isinasalin din sa ibang wika na kung saan para sa akin po, nakatutulong po yun sa akin para mas palawakin pa po yung vocabulary ko. Tama! So, nagagamit na nga talaga ito. At ang may gustong sumagot si Abigail. So, ayan. Sagutin ko ito. So, ano ang natutunan mo sa interlingual? So, ang natutunan ko sa interlingual ay ito po yung mga pagsasalin ko ng mga salita sa isang wika ko. So, may-relate ko pa din sa buhay ko dahil yung example na ako kanina na sorry ay yung minsan tayo, hindi lang akin, hindi natin ginagamit lagi ang sorry kasi nagsasalin din natin siya sa pasensya. Ganun din sa I love you at sa mahal. Tama. So, talagang kayong lahat ay nakinig. So, ayan. Magkakaroon tayo ng panghuling aktibidad na tatawagin the misunderstood mission. So, ito ay gagawa ulit kayo ng dula-dulaan. Ngunit, 2 group lamang. Sama ko din tayo. Samahan niyo ba ang pakibasa ang panuto? Sige, Ano to? Hindi na ang klase sa dalawang grupo gumawa ng kaibigan na nagpapakita ng maling pagsasali. Halimbawa, hindi naintindihan ng utos o nagkamali sa kahulugan ng salita. Pagkatapos, ipakita rin ang tamang pagsasaling bilang solusyon upang may makita ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon. tama na ito. Ayan! Ayan! So, handa na ba kayo? Ayan, sumali na kayong magpupulmulan upang masimulan natin yung inyong dula-dulaan.
Tao ka! Sa mga tama, mga kain ka. Ano yung kain ka nila yung kain? Dapat. Dapat kayo ba malalaman? Ay, ikaw na. Yun pala yun. Thank you. Ayan. Napakalutan. Ang ating mga kumayan ng grupo. Iba, Tamang sayo sa kanila. Hindi. Ay, siyempre. Dito sa akin. Gandang umaga sa atin lahat. Ating ipapakita ang interlingual at intralingual na pagsasalin. Ating kamaya. This one looks amazing, you know? Yes, it's amazing. This is your instance.